In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Altogether, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magsiupo muna ho sa mandali.
Gabi po sa lahat. Ngayon po ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon na may temang Anak ng Ama at Ating Kapatid. Ang pagbibinyag kay Jesus sa Ilog Jordan ay siyang ikalawang pagpapakita, ikalawang pagpapakilala sa kanyang pagkatao at sa kanyang misyon. Ipinahayag ng tinig ng Ama na si Jesus ang anak, lingkod, na pinuspos ng Espiritu ng Panginoon at isinugo upang magtatag ng katarungan sa lupa. Itinatakda ng kanyang misyon ang pag-ako sa bigat ng pagkakasala ng sangkatauhan, alinsunod sa hula sa mga awit ng lingkod. Ipinagugunita sa atin ng pagbibinyag kay Jesus ang sarili nating bautismo nang bigkasin din ng Ama ang napakagandang pahayag. Ikaw ang aking mahal na anak. Iyon ang walang kapantay na pribilehiyong nagpapahintulot sa ating magdiwang ng Eucharistia. Ipahayag natin ang ating pasasalamat at pagmamahal. Magsitayo po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumayo rin. Ngayon po ay ginugunita natin the Feast of Baptism of the Lord. And today, this evening also, we offer this Eucharistic celebration as a thanksgiving for the gift of priesthood vocation, together with my batchmates, Father Carl, Father Giovanni, and Father Rocky. We thank the Lord for this gift, and for all of you for being here, attending this great celebration. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapangtid, na nagbaha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang.
Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa lupa'y kapal
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak. Sa pamamagitan niyang naging aming kawangis, kami naway maging kanyang kaparis. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang maririnig natin ngayon ay ang una sa 4 na awit ng lingkod ng Panginoon. Para sa lahat ng henerasyong Kristiyano, ang lingkod ng Panginoon ay isang propesiya tungkol kay Jesus ng Nazaret, na bukod tanging kinalulugtan, lubos ng Ama. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibibuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na andap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong mananabik, na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao, ang magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pinupurit ikaw ng aking buhay na taglay. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Ikaw poon na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglang mo'y kasulatay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, O Diyos, na magniningning na liwanag. Kalangitay parang tolda, na kamay mo ang naglaladlad. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas. Ang karo mong sinasakyan ay ang papawiring ulap. Sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy, at kidlat na matatalim ang aliping tumutulong. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Nariyan ang mga lawat malawak na karagatan. Malalakit maliliit na isda ay di mabilang. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Lahat sila'y umaasa sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Poon, pinupuring ikaw ng aking buhay na taglay. Kapag ika'y lumalayo, labis silang nangangamba. Natatakot, mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibabalik. Bagong buhay ay dulot mo na nilikha sa daigdig.
Poon, pinupuring ikaw ng aking buhay na taglay. Nilalaman ng siping babasahin natin ngayon ang simula ng panayam ni Pedro sa bahay ng Romanong kapitan na si Cornelio. Pinili ang siping ito para ngayon dahil tumutukoy ito kay Jesus na pinuspos ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, "Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya ay Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito. Dinggin niyo siya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali sa kanyang panyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nanalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Brothers and sisters, I don't know if this is coincidence or not. In my presence in the Philippines, which is more than 27 years as SCJ missionaries, here we have SCJ Filipino priest number 24, 25, 26, and 27. Yeah. Bago lang sila na-orden pero nataba na. This is a good sign that they are ready for the future mission. It is an honor to have you, my brother priest. For of you, as I said, you are a SCJ Filipino priest number. Depend on you which number you will choose, but you are number 24, 25, 26, and 27. Yeah, palakpakan natin siya. Alam ko nahirapan tayo maghanap ng mga sumusunod, pero ito maging trabaho mo, di ba, sa susunod. My brothers and sisters, the symbolism of water as life and death shows the spiritual and the actual effect when a person is baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The person participates in the death and resurrection of Jesus Christ. Let us start with the spiritual aspect. According to St. Paul, the person is enabled by Christ to offer the spiritual sacrifices to the Father. It is described in Jordan River. For the Jewish people, Jordan River is an entry for the Israelite from the slavery in Egypt to the promised land. For us, which is related for us, baptism is a freedom from sin, freedom for our soul with the grace from God. Ang binyag maging upang makapit sa ating Panginoon, galing sa ating pagtatakot. Baptism makes us closer to God. Baptism removes fear to do whatever is true, to do whatever honorable, to do whatever is just, pure, and gracious. Baptism, or through baptism, we become big family of God. There is no Indonesian or Bisaya, Tagalog anymore, but we are under the umbrella of the big family of God. Let us see the actual aspect of baptism. Baptism is not static. Baptism is not automatic, but progressive. The sacrament of baptism that we receive, no matter when, must be translated, must be seen in actual action, in actual move, in visible fruits. Ang grasya sa binyag kailangan may bunga sa buhay. Kung walang bunga, sayang, maging inutil ang ating binyag. Kuminsan ito ang maging obserbasyon at maging reflection ko dito. This is a good reminder for us
This is in the same time a kind of invitation for us to reflect, but sometimes it is also good for us to criticize ourselves. We are reminded to live according to the grace of the sacrament of baptism. Sana nabinyagan kayong lahat, di ba? Nabinyagan kayo? Raise your hand. You are all baptized, I believe. My certificate sa binyag, Jing? Yeah. Hide your certificate of baptism, but don't hide the grace of baptism. Ito ang karaniwan nangyari. Ang mga tao magpabinyag, pagkatapos magtago. Hindi na lumabas. Sayang ang grasya sa bunyag, di ba? Ganon. Through baptism, we become adopted sons and daughters of Jesus Christ, sisters and brothers in Christ. As it is mentioned in the passage of the Gospel, God is also pleased with us if we do like John the Baptist, if we do like Jesus Christ, who live out their baptism. We are proud becoming Catholic. In fact, we live in the biggest Catholic country in Asia. I am also proud, serving, doing mission in this country. But sometimes I have this kind of reflection and criticism about us, about ourselves here. Look at the feast of Nazareno. Look at the crowd. I like that, millions of people. And then next week, Santo Niño, also millions of people. It is said that number is power. Yes, I like that. We like that. We have a lot of novenas, procession, rituals, devotion. We ask good life to God, but when the election is coming, we sell our votes to greedy people. Nasaan ang ating power? Nasaan ang ating number? Yeah. Let us be reminded with the grace of our baptism, no matter the position that we have in the community, in the church, in the congregation, let us live out so that the grace of baptism will not become inutile, but will become fruitful. May the good Lord bless all of us. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ginugunita natin ngayon ang formal na paghirang kay Jesus bilang lingkod ng Panginoon, na siyang aako sa mga pagkakasala ng sanlibutan. Puno ng pasasalamat, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mananampalataya, lalo na ang kanilang mga pinuno, naway sila ang maging mga mapagpakumbaba at tapat na lingkod ng Panginoon sa mundo ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bagong binyagan, lalo na yung nasa sapat ng gulang, naway pahalagahan nila ang banal na espiritu sa kanilang mga puso at laging mamuhay na mga anak ng Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nakalilimot sa kahulugan at kahalagahan ng kanilang binyag, naway pag-ibayuhin ng Espiritu Santo ang mga bunga ng kanyang pamamalagi sa kanila at muli silang gawing masisiglang kasapi ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mahihirap, may sakit at walang hanap buhay, naway makatagpo sila sa pamayanang Kristiyano ng tulong na kailangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na natitipon dito, naway lagi nating isaisip na tayo man ay mga anak ng Diyos at pagsikapan nating maging kalugod-lugod sa Kanya sa lahat ng oras. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga migrante at mga napilitang mangibang bayan dahil sa digmaan, naway ang kanilang karapatan sa edukasyon na lubhang kailangan sa ikabubuti ng daigdig ay maigalang at maipagkaloob ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bagong inordinahan na pari na sina Reverendo Padre July, Reverendo Padre Carl, Reverendo Padre Rocky at Reverendo Padre Giovanni, naway patnubayan kayo ng puong may kapal upang palagi ninyong maramdaman ng wasto ang inyong mga tungkulin bilang tagapagpastol sa mga miyembro ng inyong parokyang paglilingkuran at manatiling tapat sa inyong pangako at masunurin sa alituntunin ng simbahan at hindi magsawa na maging pastol tulad ni Jesus na kumakalinga at gumagabay sa kanilang tupa sa lahat ng panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng mga kahilingan sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, sa pagbibinyag sa iyo, tinanggap mo ang bigat ng aming mga kasalanan. Nawa, mapagaan namin ang gayong pasanin sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa aming mga pangako sa binyag. Isinasamo namin ito sa iyo na aming kapatid at Panginoon. Amen. Thanks to your goodness, this spread
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at na Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan, dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritu sa kanyang lumukob, nawari kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namin, iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Roberto ang aming Obispo, at sa ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Sa
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan, sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Inaanyayahan po ang mga mag-asawang ginugunita ang kanilang wedding anniversary ngayong buwan ng Enero na lumapit sa harap ng altar para sa pagbabasbas. Meron po ba nagse-celebrate ng wedding anniversary? Ayun po. Let us pray. O Lord, omnipotent and eternal God, we give you thanks as we bless your holy name. You created man and woman in your image and blessed their union, so that each would be for the other a help and support. Remember them as they celebrate their wedding anniversary this month. Protect them and grant that their love for each other may be in the image of the devotion and love of Christ for his church. Grant them a long and fruitful life together, in joy and in peace, in the company of their children and grandchildren, so that through your Son and in the Holy Spirit, their hearts may always rise to you in praise and good works. All this we ask in your generous and loving name. Amen. Una po, para po sa final report sa 2024 Bundle of Joy, meron po tayong nalikom na total 215,550 na cash, 14 sacks of rice, and 70 grocery items. At bukod dito ay may natirang 49,158 pesos pa para sa 320 pamilya sa ating mission areas. Ito po ay isasama natin sa feeding program. Ganon din po ang Christmas balls na 23,656. Maraming salamat po sa lahat ng suporta. Ikalawa, mula umpisa ng ating simbang gabi noong ika-15 ng Disyembre hanggang sa kapistahan ng Epipanya, noong ika-5 ng Enero, tayo po ay nakalikom ng halagang 800,077.45 sa ating Edad Ko, Alay Ko. Ang buwan ng Hunyo ang may pinakamataas na alay na halagang 266,317.25. Pangalawa naman ang buwan ng Agosto na nag-alay ng halagang 111,133.50. At pangatlo ang buwan ng Pebrero na nag-alay ng halagang 98,384.25. Maraming salamat po sa lahat na nag-alay sa Edad Ko, Alay Ko sa taong 2024 at sa inyong walang sawang suporta sa ating parokya. Ang nalikom na pera ay gagamitin para sa ating feeding program at pandagdag pondo sa ating parish fund. Ikatlo, magkakaroon po tayo ng pagbabasbas ng imahe ng Santo Niño sa Enero 18, anticipated mass, at sa Enero 19 sa lahat ng misa. Ang tradisyon sa paghahalik ng kamay kina Rev Padre July, Rev Padre Carl, Rev Padre Rayleigh, Rev Padre Giovanni ay gaganapin matapos ang misa. Ang ating music ministry ay inaanyayahan ang lahat ng gustong sumali
upang maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng musika kung ikaw ay mahilig kumanta o tumugtog ng instrumento tulad ng gitara o piano. Ito na ang iyong pagkakataon na gamitin ang inyong talento para sa Kanya. Sama-sama nating paggandahin at gawing mas makabuluhan ang bawat pagdiriwang sa pamamagitan ng ating mga tinig at tugtugin. Bukas ito para sa lahat, anuman ang antas ng karanasan. Para sa mga gustong sumali, maaari lamang pumunta sa parish office o kontakin si Arian Sabio sa numerong 0906-885-0211. At panghuli, ang lahat ay inaanyayahan sa salo-salo sa Formation Center upang kilalanin ang mga bagong ordinang pari. Inaanyayahan ko po si Father July sa kanyang message. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi, Father. Bago po ang aking pasasalamat, I will just formally introduce to you my batchmates. Sila po ay kasabay na inordinahan ko last November 26, 2024. Una po si Reverendo Padre Rocky Mabanta Rujas, SCJ. Pangalawa po si Reverendo Padre Giovanni Baldo Bautista, SCJ. And the last but not the least, and you will find out why, Father Carl Ryan Opeña, SCJ. Not the least po, kasi po, siya po ang papalit sa akin. He will be coming here in March, and I will be leaving at the last week of February. So I know he can do better than me. Love him with the same love that I experienced from San Lorenzo Ruiz Parish. And with that, maraming salamat po sa ilang buwan na nandito ako at kasama kayo. Your faith has empowered mind and deepened my vocation. Maraming salamat po. Pangalawa, gusto ko pong pasalamatan ang lahat ng bumubuo para ang Thanksgiving Mass naming 4 ay maging successful. Maraming salamat. Una sa lahat, yung PPC group natin sa pinamumunuan ng ating mga chairman, si Ate Jerwin at saka si Ate Duke Alice. At sa mga lahat ng PPC, maraming salamat po. Sa lahat ng mga ministers sa simbahan for your support, lahat po kayo maraming salamat. Hindi ko na po kayo iisahin dahil ang Diyos na nakakita, siya na po ang bahala sa inyo. And thank you also to para yung may makain tayo. Maraming salamat po sa ating parokya na siya po ang to make our dinner possible with the help of Konsehal Banjo Pilar and Congresswoman Marivico Pilar, and also for our Kapitan Nanay Bebang. Maraming salamat po sa inyo. Walang sawang pagsuporta sa aming simbahan. Thank you so much to Father Lucas, our parish priest, sa kanyang suporta, sa kanyang guidance, and sa kanyang pagmamahal sa aming lahat at sa parokya ng San Lorenzo Ruiz. Maraming salamat, Father. We have also here our 2 Indonesian SCG priests, si Father Paulos and si Father Al. Welcome po, and thank you for attending our Thanksgiving Mass. And lastly, maraming salamat sa ating mga altar servers sa walang sawang paglilingkod. Sa mga lay ministers, maraming salamat. Lecom, thank you so much. MBG, the first one, unang dumating at last na aalis. The MBG, maraming salamat po sa pag-aalaga sa simbahan at sa aming mga pari. To SOCOM, thank you for the live and for making things good. Maraming salamat po.
and to our grand choir. Grabe talaga. Maraming salamat po sa inyong sa magaganda niyong boses na siyang mas nagpalalim pa ng ating selebrasyon ngayon. At sa ating lahat, maraming salamat po. Maraming salamat po, Father. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.